Magandang umaga po sa inyong lahat. So muli po natin ito, nandito tayo ngayon sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa. Ay nasa last chapter po tayo ng Juan, chapter 21. At ito po ang ating papakinggan at muli nating hilingin sa ating Diyos ang ating na maunawaan po natin ito. So let's pray. Hallelujah. Aming dakilang Ama sa langit, muli naming inilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Amin po itong ipinapakumbaba. Tulungan niyo po kami, Ama, na maunawaan ito at dinadalangin namin sa iyo anumang mga distraction sa paligid. Ito po ay iyo pong hadlangan upang itong aming pakikinig ay maituon po namin sa iyo. At salamat sa banal na Espiritu na magtuturo sa amin ng mga salitang ito. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan, dinadakila sa lahat ng ito, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ito po sa chapter 21, ito nga yung pangatlong pagpapakita ni Jesus. After po na mabuhay siya. Sabi po verse 1, pagkatapos nito muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa sa Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Nathaniel na taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na punong-puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat ng puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat. Halikayo. Sabi po dito, hindi nasira ang lambat kasi sa dami pong nahuli nila, sabi diyan, hindi nasira ang lambat. Halikayo at mag-agahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sabagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gaandun din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Kita po ninyo kasi nung nabuhay ang Panginoong Jesus, nakilala nila po ang Panginoong Jesus na ang Panginoong Jesus ito. Dahil doon sa ginawa ng Panginoong Jesus, dahil doon sa isda at sa tinapay, na ginawa. Na-recognize ito ng kanyang minamahal na alagad na ang Panginoong iyon, at kaya sinabi niya kay kila Pedro at naniwala sila kasi na alam nila na ang Panginoong Jesus iyon, dahil nga doon sa pagpapakain ng 4,000 at pagpapakain ng 5,000 na mga himala, and at the same time nung sila po ay yun pala yung sa isda na yun kasi yung banal na hapunan
ang ginawa doon ng Panginoong Hesus ay pagpira-piraso ng tinapay at ng yung alak, ano? Pero dito, yung paggawa ng Panginoong Hesus ng mga himala na nakita ng mga alagad ng pagpapakain sa 4,000 at sa 5,000 na tao, ganito ang ginawa ng Panginoong Hesus dahil doon sa 2 isda at 7 sa 2 tinapay at 7 isda. In either way, 2 isda, 7 tinapay, 7 tinapay, 2 isda. Ganun po yung nakasulat doon na nabasa po natin, ano, nang gumawa siya ng himala sa 4,000 at sa 5,000. Kaya doon ito naunawaan ng mga alagad na ang Panginoong Hesus ito dahil ginawa niya pong muli. Ano? At pero ang pinaka subject na makikita po natin dito, na ang Panginoon ay hawak niya nga ang lahat ng bagay, kontrolado niya, kasi at itong mga alagad na sumusunod sa kanya, sa bawat sabihin niya, nakakatuklas talaga ng mga himala. Kasi itong nung mangisda po si Pedro dito, magdamag po sila, subalit wala silang nahuli. 'Di ba? Sabi diyan sa verse verse 3, na magdamag sila. Tapos sabi 4, nag-uumaga na tumayo si Jesus sa pangpangunit, siya hindi nila nakilala. Yan yung sila'y nangingisda, and then dumating ang Panginoong Hesus at hindi nila ito nakilala. Kaya sinabi sa kanila, mga anak, mayroon ba kayong ihuli? 'Di ba? Sabi nila, wala po. Sagot nila. Kaya dito, kung maalala po natin yung pagpapakain ng 4,000 at ng 5,000, ganun din ang ginawa. Wala talagang mahuli. Subalit, sa sinabi ng Panginoon yun, diba, kinuha niya yung 2 isda at 7 tinapay, 5 tinapay o 7 tinapay, 5 tinapay, tapos doon naka-perform ng himala ang Panginoong Hesus na pinakita sa mga alagad. Kaya na-recognize din ito ng mga alagad dito po pagdating dito sa 21 nung nagpakita siyang muli sa mga alagad. Pero ang nakikita natin po ditong mas higit na talagang nakakamangha, ang magdamag na naghuli itong mga ito po, mga alagad. Wala silang nahuli kahit isa, pero nung sinabi ng Panginoon, ang sabi po dyan ng Panginoon, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan. Sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Kahit magdamag na itong mga alagad, walang nahuli, magdamag. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, ihulog ninyo ang lambat sa gawang kanan, at ginawa niya iyon. Kaya nakita po nila, sabi dito, inihulog nga nila ang lambat, at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya ang dami ng huli. So sa ating buhay, kapag sinusunod natin ang Diyos, anumang instruksyon ng Diyos, ginagawa niya po ang kanyang iniuutos. Inagawa niya. Ibig sabihin, kapag inutusan kang punta ka doon, katulad si Pedro, punta ka doon Pedro, may mahuhuli kang isda, sabay yung pagbibingwit. May makukuha kang isang gintong pilak sa bibig ng isda, kunin mo iyon. At yun nga ang nangyari. Kaya ito sa ating buhay po, ang pagsunod natin sa Diyos, ito ay pananampalataya, na paniwalaan natin ang lahat ng ating sinasabi dahil ginagawa ng Diyos ang kanyang bawat sabihin. Kahit sa paningin natin ito imposibleng mangyari, napaka-imposible, magdamag na kaming naghuli dyan, Panginoon, pero wala kaming naghuli kahit isa. Subalit dahil sinabi mo, gagawin namin ito. At yun, natutunghayan ng tao na sumusunod sa Diyos na may pananampalataya, natutunghayan na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos, na nagagawa niya ang lahat ng bagay. Amen? So yan po ang nakita natin dyan. At ang sunod, kaya kumbaga po sa ating buhay, sumunod tayo sa Diyos. Ano man ang sabihin ng Diyos, mangyayari at mangyayari po iyon. At kung hindi tayo nag-aalinlangan, makikita natin ang kapangyarihan dahil alam natin katotohanan ang salitang ito. Verse 15, pakainin mo ang aking mga tupa. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Si Simon Pedro po ito yung nagsabing, mamangingisda ako. And then sabi ng mga alagad, sama ako. Diba? Tapos noon, kahit wala silang huli, magdamag, pero nung makita ng Panginoong Hesus, binigyan sila ng napakadaming isdang huli. Dahil walang imposible sa kanya. Ngayon, ito na ngayon si Simon Pedro. Sabi dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon,
Si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi dito ni Simon Pedro na, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, kasi dito sinusubukan, makita po natin ditong tinetest talaga, kumbaga gustong ipaunawa ng Panginoong Jesus kay Pedro, nauunawaan mo bang sinasabi ko, pakainin mo ang aking mga tupa kung mahal mo ito. Kasi nangyari po nung una, na si Pedro, nang ang Panginoong Jesus ay isinalaysay niya na ang kanyang nalalapit na kamatayan, yung kanyang ang pagpako sa krus. Ano ang sabi dito ni Pedro? Panginoon, sasama ako sa inyo kahit pa iyon kanyang ikamatay. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Kaya dito 3 beses tinanong ng Panginoong Jesus din si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Nung sumasagot si Pedro, opo, sinisigurado niya lang ng pangkainin mo ang aking mga tupa. Talagang pinapaunaw kay Pedro na panindigan mo ang sinasabi mo, Pedro. Dahil nung sinabi mong mamamatay kang kasama mo ako, anong ginawa? Dininay baga ni Pedro ang Panginoong Hesus. Kaya dito, sa bili ng Panginoong Hesus, 3 beses niya itong ibinilin kay Pedro na pakainin mo ang aking mga tupa kung mahal mo talaga ako. At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Totoo, kasi doon natuklasan, naunawaan ni Pedro na alam ni Lord ang future. Kasi na-forecast niya na nga na 3 beses niya itong itatatwa ang Panginoong Jesus. At bago tumilaok ang manok. At yun nga ang nangyari. Kaya sinabi dito ni Pedro, at sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Ayan. Kaya kasi nga matapos 'di ba nang matuklasan na marinig ni Pedro yung pagtilaok ng manok, nanangis siyang walang talagang pait ng pananangis, tanda ng pagsisisi nang itinatwa niya po ang Panginoong Hesus ng 3 beses. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ayan, ano po? Verse 20, ang alagad na minamahal ni Jesus. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang siya'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? So iyan po, itinanong yan ng kanyang alagad na minamahal. Nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kasi nagbilin ang Panginoong Jesus kay Pedro, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon, dahil naandoon itong minamahal na alagad, ito yung sabi dyan, siya ang humilig sa dibdib ng Panginoon nang naghahaponan sila at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Para bang sinabi ni Pedro na, Panginoon, okay, inutusan mo ako na pakainin ko ang iyong mga tupa. How about naman itong isang alagad mo, anong gagawin niya? Parang ganyan na sinasabi dito ni Pedro.
Paano naman ito? Sabi niya, Panginoon, sino po ang sabi diyan, nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, ngunit hindi naman sinabi na ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi ang kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ayan. So kaya po ang una ditong makikita po natin una, kung ano ang katungkulang ibinigay sa atin, gampanan lang natin. Yan ang malinaw dyan. Kasi si Pedro, para bang makita natin kay Apostol Pedro na, okay, papakainin ko ang iyong mga tupa. How about yan? Yang iyong minamahal ng galagad. Ano ang gagawin niya? 'Di ba? Paano naman ito? Sabi dyan, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ibig sabihin, ang Lord ang may kapasyahan. Hindi siya pwedeng diktahan, hindi siya pwedeng utusan, kasi nasa Kanya ang pagpapasya kung ano ang nararapat nating gawin. Kaya nung sinabi niya ito kay Pedro, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Kung nais ko. Ibig sabihin, walang sagabal kung ano ang gusto ko. Don't worry, Pedro. I can handle this. Kumbaga parang ganun. Hayaan mo ako. Ako ang bahala. Kasi kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Basta ikaw, pukusan mo lang ang sarili mo, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang ibahayaan mo sila kasi akong bahala dyan. Ako ang may siya ang may hawak ng lahat. Siya ang nasa kanyang pagdedesisyon. Kaya sabi niya, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Meaning, I have the authority. Yan ang nais paabot ng Panginoong Hesus. Pero hindi sinabi ng Panginoong Hesus na hindi na mamamatay ang taong iyon. Sinabi niya lang, kung nais ko, kung gusto ko, ano sa iyo? 'Di ba? Parang ganun. Pero ang ibinalita at kumalat sa mga kapatid, sa pananampalataya, ang balitang hindi daw mamamatay ang alagad na ito. So kaya yan, kita po natin ang balita, ang pagpasapasa ng balita, iba na ang naririnig, na hindi naman yun ang original. Yan yung mga hindi inaayos ang pandinig. Kaya tinuturuan tayo, ayusin natin ang ating mga pandinig na eksakto lamang ang ating napapakinggan. Kasi ang Panginoong Hesus, ang sinabi lang naman ng Panginoong Hesus, ano sa'yo kung nais ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko. Pero hindi niya sinabi na katulad ng sabi dito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Iba baga? Magkaiba po baga? Kaya yan, mga pandinig natin, ayusin natin, para hindi tayo nag-i-spread ng fake news. Ayan, mga fake news, sabi niya, na mali ang pandinig, So, ayan, at 24, siya ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito, meaning si Juan, malinaw. Siya ang, dito, at marami pang 24. Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. So ayan, kaya si Juan, At sa pangwawakas, at marami pang ginawa si Jesus, at kung isusulat lahat, sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. So ayan ka, napakarami. Pero ito na nga, ito ang binigay sa atin. Hanggang dito lang tayo, basahin lang natin, unawain. Huwag na tayong susobra, walang lalampas, walang kukulang, walang daragdag, at walang magkukulang sa salitang ito dahil complete ang ibinigay sa ating salita. At salamat sa Diyos. At ngayon ako po ay naka 19 minutes, 20 minutes, mas madali po tayo, last chapter, maiksi lang. So let's pray po, hallelujah. So sa inyong lahat, God bless. At sa susunod na linggo, malamang ako po ay nasa barko next week, so doon na lang ako gagawa ng minsay. But ganun pa man, continue to read the Word of God,
at patuloy tayong makinig ng kanyang mga salita. Amen. So let's pray. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa aming mga buhay. Purihin ka aming Ama sa aming mga buhay. Salamat po sa salitang ito na nagdudulot sa amin ng kalinawan. Mula pa sa simula nang lalangin mo ang sanlibutan hanggang sa ito ay ipako ka sa krus at nabuhay na muli. At hanggang sa mga huling araw ugad ng iyong pagbabalik sa amin. Salamat po. Pinasasalamatan namin ang katapatan, pag-ibig, ang iyong mga pagpapaunawa sa amin mga karunungang ito. Salamat po sa lahat ng ingatan niyo po ang lahat ng aking mga kasamahan. Ganon din po, ingatan niyo rin po ako sa biyahe ko mamaya hanggang sa katapusan ng September na ito, O Lord, na ikaw ang aking patnubi at gabay. Mga libo-libong anghel ang nag-iingat sa aming lahat at ang iyong mga matay laging nakamasid sa amin. Salamat po sa lahat ng ito. Sampo ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy namin itong pinagkakatiwala sa iyong kamay. Ikaw ang maparangalan, maitaas sa aming buhay sa lahat ng ito. Ama, ingatan niyo rin ang mga kasamahan ko sa biyahe, O God, sa lahat ng anuman gagawin namin. Salamat po sa lahat ng ito na ikaw nag-iingat sa amin na aming Diyos na banal. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa ngalan Ama ng Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. So God bless everybody. Hanggang sa next Sunday uli. Magbasa kayo, magbasa. Bye-bye.